Magandang araw mga kaibigan. Ako may napanood sa Isil TV tungkol sa sinabi ni Kaburnok na mali daw ang pangunawa ni kapatid na Eli sa Matthew 40 doon sa sinasabing 3 araw at 3 gabi. At gumamit sila ng setas. Binasa nila yung Samuel na sinasabi doon 3 araw ako nakasakit. Iba naman yung Kaburnok, kabugot iba yun. 3 araw lang yun, wala naman sinasabing 3 gabi. Idinadagdagan mo lang. Yung hilig mo talaga hilig mo talaga mag-invento. Ganyan talaga kayo. Ang sinabi ni Kristo sa Matthew 12:40, 3 araw at 3 gabi siya napasa ilalim na sa lupa. Kung ano man ang nangyari kay Jonas, ganun din si Kristo. Kasi si Jonas, 3 araw at 3 gabi ay napasa ilalim sa ilalim ng malaking isda si Jonas. At gayon din ang anak ng tao. Anak ng tao. Ganun sinabi na. Kasi napapasa ilalim ng lupa ay 3 araw at 3 gabi. Kung bibilangin mo, ang pagkalibing ni Kristo, talagang 3 araw at 3 gabi at hindi kasama ang araw ng Biyernes doon, bobo. Kasi yung araw ng Biyernes, doon siya namatay. Bakit mo ibibilang yun? Yung araw ng Biyernes. Ang pinag-uusapan, ang sinasabi ni Kristo ay 3 araw at 3 gabi siya sa ilalim ng lupa. Hindi siya 3 araw at 3 gabi nakasama yung pagkamatay niya. Tanga ka talaga. Hindi ko man nahiya, nagkakalit ka ng katangahan sa social media. Kapag sinabi kong Biyernes, namatay, paano nagiging 3 araw yun? Alas 3 na ng hapon. Wala pa sa kalahati ang tanga. Hindi naman ibig sabihin na sunset to sunset. Kapag Biyernes namatay, buo na isang araw yun, bago. Paano naging buong araw yun? Biyernes, alas 3. Wala pa yung kalahating araw. Pagka Biyernes namatay, bibilang mo Biyernes, kalahating araw lang, palagay natin. Tapos Sabado, isang araw lang. Wala na, isang araw lang at kalahati, nabuhay na. At paano yung 3 gabi? Hindi na ba ibilang yun? Yun yung sinabi ni Kristo. Yung pangalan ng araw kasi binibilang nyo. Pero hindi nyo binibilang ang totoong araw kung ilan. Inalis nyo na nga ang gabi